Tama ho yung pakahulugan ni Senador Bato del Rosa. Description niya doon kay General Torre, yung sabi niya lasing sa kapangyarihan. Marami hong ganyan ngayon dyan sa Armed Forces of the Philippines. Hindi naman po natin nilalahat, pati yung mga kongresista, mga pulis, mga kaibigan, hindi naman lahat. Pero meron ho tayong nakikita na ganyan nga ho yung description sa kanila. Yung lasing sa kapangyarihan, na akala nila iisa ang araw, nasa kanila ang lahat ng pagkakataon para lumabis doon po naman sa kapangyarihan na kanilang hinahawakan sa kasalukuyang panahon, mga kaibigan. Bakit ko po nababanggit ito? Ito kasing binuwag na yung binalita natin kahapon, yung Vice Presidential Security Protection Group para kay BP Sara, sinasabi yung dati hong namumuno dito sa naturang grupo na ito, mga kaibigan, yung dating commander nito at ang deputy commander ng Vice Presidential Security and Protection Group o yun pong BPSPG, isa sa ilalim daw sa court martial. Didinggin sila sa isang court martial, mga kaibigan, dahil sa pagkakasangkot nila sa pag-disburse ng mga confidential funds mula sa Office of the Vice President at ng Department of Education noong kalihim pa itong si Vice President Sara Duterte. Ano po bang ibig sabihin nito kapag isinailalim ka po sa court martial? Ang ibig sabihin po kasi ng court martial, mga kaibigan, isa itong military court na siya po namang didinig sa kaso ng mga miyembro ng Armed Forces sa mga kasalanang kanilang nagawa under military law. Ito ay korte rin, pero naiiba mula sa mga civilian courts na nag-ooperate ito ng merong sariling rules and procedures o patakaran, nakaiba doon po naman sa mga ordinaryong korte sa ating bansa dyan sa Pilipinas. Abay, talagang itong si General Browner yata, mga kaibigan, tila nalalasing din sa kapangyarihan, mga kaibigan, dahil matapos nilang i-dissolve, matapos nilang lusawin yung iniulat natin kahapon na BPSPG o Vice Presidential Security Protection Group, matapos itong kumalat, mga kaibigan, sa social media, merong pumick up na ilang mga major publications o ibang mga malalaki na tour sa Pilipinas, pero hindi ho lahat, mga kaibigan, binawi ka agad ni Browner. Binawi ka agad ng liderato ng AFP na hindi raw pagbuwag, hindi paglansag sa Vice Presidential Security Group ang kanilang ginawa, kundi reorg lamang. Binalangkas, ang tawag dito, binalasa, reorganization, binalasa, yun pong Vice Presidential Security Group. At ang ikinakatwiran kaya binalasa para daw mas mapalakas pa yung grupo sa pagbibigay ng proteksyon sa mga opisyal ng pamahalaan, partikular ng Office of the Vice President. Naniniwala ho ba kayo dyan? Ano sa tingin ninyo? Bakit kailangang balasahin pa at isailalim sa reorganisasyon, mga kaibigan? Ituloy ho natin itong binabanggit ko, mga kaibigan, dahil ito daw ang dating commander ng BPSPG at ang kanyang deputy commander
ay isa sa ilalim daw sa martial o court martial proceedings dahil sa umano pa lang naman hindi pa napapatunayan sa umano'y involvement nila o pagkakasangkot nila sa pag-disburse o pamamahagi ng confidential funds mula sa Office of the Vice President at ng Department of Education, mga kaibigan, nung nariyan pa si VP Sara as kalihim ng DepEd. Mula po sa isang dokumento na nakalap po ng ilang media entities, mga kaibigan, na ipinamudmod sa mga kaibigan nila katulad natin, mula sa isang source, mula po dyan sa tanggapan mismo, sa loob ng tanggapan ng Provost Marshal General o yung PMG, sinasabi dito na ang tanggapan ay bumubuo na ng isang fact-finding committee na siya po naman mag-iimbestiga doon po naman sa involvement o pagkakasangkot ng former VSPG o VPSPG commander na si Colonel Raymond Dante La Chica at yung kanya pong naging deputy commander ho naman na itong si Colonel Dennis Nolasco, dahil po naman sa sinasabing disbursement ng intelligence fund ng OBP at ng Department of Education, mga kaibigan. Ang dalawang ranking military officials confirmed the authenticity of the document o dalawang matataas na opisyal ng militar ng AFP, mga kaibigan, ang nag-confirm na tunay at totoo ang naturang mga dokumento na inilabas po naman ng Provost Marshal General na isa sa ilalim nga daw po sa court martial yung dalawang opisyal na nabanggit, mga kaibigan. Ang PMG o yung Provost Marshal General ay naatasan po na magsagawa ng investigasyon para i-establish kung merong probable cause para yung dalawang nabanggit na opisyal po ay isa ilalim sa General Court Martial, mga kaibigan, which would try the respondents batay po doon sa mga impormasyon at mga ebidensya na makakalap po ng Provost Marshal General, mga kaibigan, at kung saan yun pong mga makakalap na yon ay ibibigay sa prosecutor. Ang kasalukuyan pong Provost Marshal General, itong si Brigadier General Ferdinand Marcelino, ay galing po sa Philippine Marines, mga kaibigan. Yung dokumento na sinasabi ho natin na walang date ay sinasabi doon na ang impact ng issue na patunayan ito ng PMG ay proper lamang at kailangan pong magkaroon o bumuo ng isang fact-finding committee para investigahan ho yung naturang issue. Ano ito? Panibagong issue naman ito na paggigipit, mga kaibigan. Panggigipit bukod dun sa paglansag. Paglusaw dun sa BPSPG na iniulat ho natin kahapon, tingnan nyo, kakasuhan yung dalawang head nito, mga kaibigan. Yung commander at dating deputy commander nito. Sisilipin daw kung ano yung partisipasyon nila diyan po sa disbursement ng umano'y pondo ng OBP at ng DepEd nung kapanahonan ni VP Sara dyan, mga kaibigan. Ito na naman sila hindi ba nila nalalaman na yung binabanggit pa po natin noon, intelligence community, kapag ka nasa intelligence community ka man, sino ka mga opisyal ng gobyerno, mga kaibigan, normal kalakaran yung paggamit ng mga aliases. Militar tong dalawang to Sila yung may kaalaman tungkol sa intelligence, di ba?
Oh, pagkalap ng sino mang nagbabanta sa buhay ng Vice President, gagamit sila ng mga tao dyan. Siyempre, hindi nila babanggitin yung pangalan ng mga tao dahil paano sila makakalap ng intelligence kung ibubuyang-yang mo yung pangalan mo, di ba? Gagamit ka ng ibang pangalan. Intelligence community, normal daw ho yan. It's a norm. Ay sos, bakit sisilipin nyo na naman ito? Isa sa ilalim daw sa court martial at meron daw sila nakikitang ebidensya na kailangan silang investigahan. Panibagong panggigipit na naman ba ito? Ano ba kayo, General Browner? Parang nalalasing ka rin sa kapangyarihan na. Nagtatanong lang naman po. Pero itong si VP Sara, abangan natin mga kaibigan ha, papauwi na sa Pilipinas, pabalik na sa Pilipinas. Dahil tapos na daw ho yung kanyang trabaho dyan sa The Hague, Netherlands. At nabuo na nila yung bubuo ho ng battery of lawyers na magtatanggol sa ating dating Pangulong si Rodrigo Duterte dyan po naman sa ICC. Isa pang issue mga kaibigan, yung pumupronta. Laging napaka-outspoken ito tungkol po sa issue o kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung prosecutor ng ICC na si Can ho yung apelyido Alam nyo ba? Alam nyo ba na ito palang taong to, akala mo kung sinong matino at malinis kapag ka nagsalita sa TV, meron palang sexual misconduct. Sinampahan din pala ng kasong sexual misconduct ito. Tapos kapag ka nagsalita sa TV tungkol sa kaso ni Pangulong Duterte, akala mo kung sinong matino. Isa pala ang may tinatago, may kinukuble. Meron palang kasong sexual misconduct itong si Prosecutor Can ng ICC. Ay, nako naman Sa mga kaibigan ho natin na hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating pong palatuntunang Kape at Balita sa Radyo Pilipino UK, kahit isang subscription lamang po mga kaibigan, abangan natin yung pag-uwi sa Pilipinas nitong si Vice President Sara Duterte. Mga kaibigan, sa magandang oras po sa inyo, ako po ang inyong kaibigan, ako po si Buddy Bernardino. By the way, pwede ho ninyo akong i-add sa Facebook. Ang name ho natin sa Facebook ay Buddy A. Bernardino. That's my name. I'll spell it out for you. Buddy is Buddy, and my surname is Bernardino. Bernardino. Buddy A. Bernardino. Salamat po.